Naghamon, pero umatras. Baste Duterte, saan ang tapang mo ngayon? Akala mo siguro kakagat kami sa drama mong political test. Anak ng teteng, kumporma lang ang laban. Panalo ka, pero sa tunay na tapang, tiklop ka boy. Baste Duterte nakatikim ng mga maanghang na salita mula kay Melo Yap na kung saan nga mga idol ay sinasabi na matapang lang di umano sa salita, kulang naman sa gawa. Dahil nga mga idol sa paghahamon ni Baste Duterte kay General Torre ay ito nga mga idol ay umani ng samot-saring reaksyon mula sa iba't ibang mga netizens na kung saan nga mga idol ay sinasabi nga na itong si Baste Duterte ay walang pinagkaiba sa kanyang ama na si dating Pangulong Duterte, na sinasabi pa nga mga idol na ang pamilyang Duterte ay magaling lamang sa ngawa-ngawa at sa salita, subalit kapag dating na nga mga idol sa gawa ay ito ay umaatras. At narito nga mga idol ang mga pahayag ni Baste Duterte at ng kanyang kapatid na si Paulo Duterte na kung saan nga mga idol ay unang naghamon kay General Torre, at ang paghahamon na ito nga mga idol ang pinagmulan din ng pambabatikos sa mga Duterte nga mga idol at lalo't higit kay Baste Duterte. Narito nga mga idol, sabay-sabay nating panoorin at kayo na ang humusga. Ako si Baste na sasampalin niya ang general. Usa na sa mga ambisyon o kinabuhi general nga Dura Torre, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero masuntukan tayo. Alam ko makaya, bito. Pagkirmahon sa siguro na itong kalaban kasi mapuruhan, mamatay, mapriso ako igsoon, nano ko sila dahilan. Magkirminirmahay sa sila sa bugado. Mas mayo na. Puro mga sila isog. Kaya ko, manghagit ra po ko. Lari na paghagiton, di ko manghagit na ng gamay po na ng gamay po kayo na yan gihagit. Dito, sa taras manghagit. Tama to iyahang kondisyon. Ito tal gusto ni mo mutabang ng baha. Kamu, ikaw, PNP, daghan naman kang kwarta, kabalo man dahil na, pili mong gidawat pag-alsa sa akong amahan. Anong hindi na lang kamo doon ay diretso sa gibahaan? Diya, gibuhat pa namang kondisyon ng sa akong igsoon, magsumbagaan nyo. O karoon ay kondisyon. Kung musulti na yung mga presidente mag-hair political test at tanan, usbon, bisag na upaw na po, usbon na po na to. Anong hadlok man mo? Anong drug test? Namoy gitago? Matagal ko na talaga, huwag kang mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga, ha? These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Walang problema. If it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. At dahil nga mga idol sa mga pahayag na ito ni Baste Duterte at ni Pulong Duterte ay nakatikim sila mula sa isang netizen nga mga idol na si Melo Yap. Marahil nga mga idol ay hindi nagustuhan ni Melo Yap ang pag-uugali na paghahamon ni Baste Duterte, na kung saan nga mga idol ay noong tinanggap ni General Torre ang hamon ay bigla itong umatras. Kaya naman ganito na lamang ang reaksyon ni Melo Yap. Sana ay mapanood ito ni Baste Duterte. Tara at sabay-sabay nating panoorin. Naghamon, pero umatras. Baste Duterte, saan ang tapang mo ngayon? Akala mo siguro kakagat kami sa drama mong political test. Anak ng teteng, kumporma lang ang laban. Panalo ka, pero sa tunay na tapang, tiklop ka boy. May kasabihan ang mga Bisaya, ang palaban, dili mo atras. Ang tinuod nga isog, masukol, hangtod sa katapusan. Ibig sabihin, ang tunay na matapang, lumalaban hanggang dulo. Baste Duterte, ano to? Palaban sa bibig, pero tiklo pagdating sa tunay na laban. Mga kababayan, ito na naman po tayo sa eksenang kung saan ang mga Duterteng naghahamon, pero sa dulo ay sila rin ang unang umaatras.
si Baste Duterte, Vice Mayor ng Davao at anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay tila nabahag ang buntot matapos ang public call-out kay General Torre. Akalain ninyo yon? Siya ang naghamon, pero nung kinasahan, biglang palusot. Follicle test daw sa lahat ng government official. Ano yan? Beauty pageant na may drug test. Bakit? Kung may adik ba sa gobyerno, panalo ka na ba sa suntukan? Ganito po kabobo ang hindot na ito. Ang narrative ng isang taong walang prinsipyo, puro forma, puro tato, pero wala sa tapang. Sayang ang tato! Ngayon, sa gitna ng gulo, tumakbo na po si Baste papuntang Singapore. Naiwan pa ang bakya sa airport. Hindi na binalikan. Baka raw kasi makita ni General Torre at mapilitan manghiram ng mukha sa aso. Pero syempre, hindi mawawala ang mga DDS, keyboard warrior na bobo na tagapagtanggol ng mga kahihiyan ng mga Duterte. Oh, ayan. Tuloy na, Torre, baka kung ano yung idadahilan mo. Yung mga paniwalang-paniwala sa pautok ni Torre na kunwari ay kumasa siya. O eto ngayon, free na po si Mayor Baste Duterte. Kasi yung dahilan pala ni Mayor Baste Duterte ay talagang legit na dahilan. Kasi nung kumasa etong si Torre ay mayroon ng schedule talaga. Pitsa 20 pa lang, July 20 pa lang ay naka-schedule na yung flight po ni Mayor Baste Duterte. Eh, kayo naman paniwalang-paniwala kayo. Pakot yan si Baste Duterte, pakot yan. O eto na. O Martes daw, Tuesday or Wednesday daw. O ngayon, parating niyo po ito sa mga paniwalang-paniwala kay Torre. Share po natin ito. Eto na. Tuloy na to. Pero ang tanong, ganun din pa rin ba ang sasabihin ni Torre? Baka maghanap siya ng dahilan na siyempre libre na po si Mayor Baste Duterte. Pwede na silang magharap talaga. Eh, abangan natin yan kung anong sagot ni General Torre dito. Kagaya ng pagtatanggol nila kay Paulo Duterte na nananaksak ng bugaw. Pero todo tanggol pa rin kahit malinaw na ito ay recorded. Ito ang trademark ng mga Duterte. Matatapang lang sa mahihina. Pero kapag nakabangga ng totoong mandirigma, umaatras, tumatakbo, nagkukunwaring busy. Hindi po ito ang unang beses. Ilang beses na silang naghamon. Pero sa dulo, sila rin ang unang lumulusot. Pero pagdating sa pagnanakaw, sa kaban ng bayan, ang kakapal ng muka, wala ni katiting na kahihiyan. Mga Bisaya, hindi ganito ang tapang na Ito ang mga matapang na pahayag at banat nga mga idol ni Melo Yap sa pamilyang Duterte, lalong-lalo na nga mga idol kay Baste Duterte na kung saan nga mga idol ay una di umanong naghamon, pero siya din naman ang unang tumakbo. Subalit itong si Baste Duterte nga mga idol ay mayroong pahabol na sinasabi nga mga idol na siya di umano ay hindi naghamon at ang kanyang pahayag lang di umano nga mga idol ay for entertainment only. Panoorin mga idol at kayo na ang humusga. Hindi naman kita hinamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, mabubugbog kita. Hindi kita hinamon, tanga. You're just as stupid as the journalist that asked you. Pwede one-sided, di ba? Ano to eh? both sides. This is entertainment, you know? Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? At ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaksyon ni Melo Yap na kung saan nga mga idol ay binanatan niya si Baste Duterte? At ano rin nga mga idol ang masasabi ninyo kay Baste Duterte na ang kanyang mga pahayag di umano ay for entertainment only lang daw? Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? Ibahagi mo naman mga idol ang inyong opinion sa ating comment section. This is entertainment, you know?